Si Marcoleta. Oh, naku, dawit. Dawit ba sa maleta? Naku, may yari si Marcoleta. Oh, pag-usapan natin. May allocables. Ano ba yung allocables? Tingnan natin. Ngayong gabi, iginiit ni Marcoleta na paninira lang ito sa kanya. Dagdag pa ni Marcoleta, hindi raw dapat maging entablado ang Senado para sa mga anyay intrigero na alam naman daw kung ano ang totoong motibo. Bukod dyan, muli ring binira ni Marcoleta ang Partial Committee Report sa Flood Control Scandal ng Blue Ribbon Committee kung saan chairman si Lacson. Hindi raw kasi nito idiniin sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Presidential Legislative Liaison Office Head na si Adrian Bersamin at dating Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Wala pang tugon dyan si Lacson. Ay nasaan po yung progress? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Takot eh. Oh, open daw siya sa discussion pero ayaw niyang natatanong sa madaling salita. Alam niya, babaliktad siya sa'yo. Diba? Ang maraming tinatago, ayaw. Ayaw ng mga ganyan-ganyan. Ano po ba talaga, kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent. Mismo na-target mo. Lacson is consistently inconsistent. One thing consistent with Lacson, inconsistent siya. Paiba-iba. Ay, alam mo, pag paiba-iba ka, Pinky Lacson, para kang Pinky, ha? Pinky. Invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him. Sa flood control scandal pa rin, sinabi naman ni Senator Ping Lacson na wala raw itong iisang mastermind. Ayon kay Lacson, base sa mga nagdaang hearing at sa partial committee report, may mga mastermind sa katiwalian sa kada rehiyon. Si Lacson ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nanguna sa investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. There's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, parasitic eh. Para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office. Yan. Alam mo kung ba't sinasabi nitong si Lacson na walang mastermind? Kasi ang sinasabi niya ay tulad niyan, within the certain district office. Ibig sabihin, halimbawa sa DPWH o posible sa lugar na ganito, sa ganitong lugar, sa ganitong lugar, sa ganitong lugar, sa ganitong opisina, andyan yung mga sindikato na nangungulimbat. Pero walang mastermind. In short, nililigtas niya lang si Bongbong Marcos. Kaya sinasabi niya na walang mastermind. Palusot lang yun. Kasi pagka may mastermind, imposible kasing makagalaw. Imposibleng si Saldico makagalaw nang walang go signal ni Martin Romualdez. And definitely, si Martin Romualdez hindi makakagalaw considering na yung anak niya ay nasa Congress. Hindi makakagalaw itong si Martin Romualdez nang wala si Bongbong Marcos dahil si Sandro, yung anak niya nasa Congress. In short, walang lusot si Bongbong Marcos. Posible, hindi niya alam, inutil siya. Or, guilty siya. Pero kung ako tatanungin, guilty siya, hindi siya inutil. Ewan ko, kayo, tanungin ko, tama ba ako o tama-tama? Diba? Ano sa tingin ninyo? Walang alam si Bongbong Marcos, mahinang presidente lang, inutil lang? O siya talaga ang mastermind? Dagdag pa ng senador, maging ang pugante at dating kongresistang si Zaldico ay hindi pa rin matuturing na mastermind. Sa ngayon, hindi pa rin napapauwi ng Pilipinas si Ko na sinasabing nag-apply na ng political asylum sa France. Fully organized, parang mafia, na lahat na sa'yo susunod. I don't think so kasi merong mga hindi niya rin kayang, probably hindi ko sigurado, based on evidence, meron din talagang particular congressman, not necessarily Saldico, congressman contractor, na nagmamanipulate siya within his sphere or area of influence. Sasabi niya kasi hindi mastermind si Saldico. Hindi po talaga si Saldico. Ako sa tingin ko hindi.
Ang mastermind diyan yung magpinsan. Ito, bigyan natin itong issue na ito Si Senator Rodante Marcoleta matapos siyang idawit ni Senator Ping Lacson sa umano'y bilyon-bilyong pisong allocable sa flood control scandal. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo ngayong gabi, iginiit ni Marcoleta na paninira lang ito sa kanya. Yung usapin na patungkol dito sa may allocables naman si billion, 500 million ata, 500 billion. I'm not sure do sa numero. Pero itinuturo etong si Marcoleta. Ngayon, parang uubusin ni Lacson ang mga senador, 'di ba? Sinong nasa listahan ni Lacson? Doon sa partial report, si Chis Escudero, si Jinggoy, si Joey Villanueva. Ngayon itinuturo naman niya si Marcoleta. Isipin mo, tinuro mo ng lahat. Kulang na lang ubusin mo ang mga senador. Pero yung mga congressman hindi mo maituro. Ni hindi mo nga maipatawag. Ni hindi mo nga mabanggit. Nakasabwat. Etong si Romualdez. Na itinuturo ng 18 Marines na ang mastermind na hinahatiran nila ng maleta ay si Romualdez tsaka si Bongbong Marcos. Hindi po sa pinagtatanggol ko itong mga senador but definitely effective po kasi kung ang iyong binabanatan ay mga senador, effective for diversion. Kaya ako kung ito'y aking opinion lang. Hindi ako naniniwala na involved dito sila Chis Escudero, Jinggoy, Eddie Villanueva, kahit si Bong Revilla. Si Marcoleta rin hindi. Ito'y personal kong opinion Kung merong mang silang pagkukulang, siguro naregaluhan sila. Pero I don't think na talagang sila ay tumatanggap ng mali-maleta o na consistent basis. Baka nakasama lang sa kanilang kampanya. Yan, posible yan. Posibleng nag-contribute. That I don't know, okay? Pero ang punto rito, bakit ko nasasabi yan? Dahil kitang-kita naman sa nangyayari sa Pilipinas. Sino po ang nakakulong? Na alam naman nating inosente, si PRRD. Si Pastor Kibuloy, na wala namang kinalaman sa politika. Nagkataon lang na kaibigan siya ni PRRD. Nagkataon lang. At ako ay naniniwalang alam nyo to. Na ang SMNI ay may paninindigan. Isa sa pagkakatiwalaan nyo. Parang dalawang mainstream media na lang ang talagang maayos. Diba? Sila yung inaano. Ngayon naman, ang bago, si Marcoleta. Dahil ba sinisiwalat yung boss ni Lacson? Kaya hindi ko pinapapirmahan yung partial report. Tamang hindi naman pirmahan yung kasi nga kulang. Ayaw mong patawag yung Marines. Ayaw mong patawag si Chavit. Ayaw mong patawag si Martin Romualdez. Ang dami mong ayaw ipatawag. Kulang-kulang yung investigasyon patungkol dyan sa ghost projects. Tapos, gusto mong pirmahan. Bakit? Kasi meron ka lang gustong maituro. Huwag po tayong magkaila. Alam nyo pong lahat yan. Alam nyo hindi ako nagsisinungaling. Alam po ninyo na style po yan ng gobyernong ito. Ilihis yung usapin. Simula nang bumitaw si Marcoleta, napalitang Blue Ribbon Chairman. Simula nang napalitan si Chis Escudero bilang Senate President, napalapit ba tayo doon sa pagresolba kung sino
ang mastermind nitong flood control scandal o lalo tayong napalayo? Bakit naman pinag-initan to si Chis? Di ba? Dahil sa usaping tila kinampihan niya si BP Sara patungkol dun sa fourth wheel. Alam naman natin yan. Di ba? Bakit binabanatan yung iba? Sila Jinggoy. Kasi alam natin, boboto yan. Laban sa conviction sa impeachment. Sila Villanueva. Alam natin yan. Si Bong Revilla din. Bakit pinag-iinitan? Kalaban sa politika sa Cavite. Para meron silang maiturong sikat. Malilihis. Lahat ng nangyayaring ito, pansin nyo, palayo tayo kay Romualdez saka kay Bongbong Marcos. Yang ginagawa ni Lacson at ni Tito Soto, palapit ba tayo sa mga mastermind o palayo? Kayo na humusga. Kasi lahat ng sinasabi ko rito, palpak. Lahat ng sinasabi ko, mali. Kung naririsolba sa totoong buhay, itong ghost projects. Pero kung hindi, lalo tayong lumalabot palayo ng palayo. Tama ako, mali itong sila Lacson. Hindi po sa nagmamagaling tayo. Pero kita nyo naman sa nangyayari sa paligid eh. Si Chabit na lang, hindi ipatawag eh. Diba? Willing siyang pumunta dyan. Eto, isa pa, may papakita ko sa inyo. Patunay na nagsasabi si Bongbong Marcos ang may pakana ng lahat ng ito. Reliable person. Hindi po siya Duterte. Sa katunayan, galit siya sa Duterte. Kinalaban niya si Duterte. And yet, lahat ng ito, pakana ni Bongbong Marcos. Tingnan po ninyo. Okay, tingnan po natin ito ha. Itong sinabi nitong si Erice, Kong Erice, at na-interview din namin siya, no? Ng lahat ng nangyayari ngayon dito, nakababalaghan sa gobyerno ni Bongbong Marcos, pakana niya. Pakinggan po natin. My opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation. Yun. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon na nadala sa mga flood control at anomalous projects. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Yun. Sa madaling salita, ang sinasabi ni Erice, wala kayong karapatang magsalita. Wala kayong moral ascendancy. Mga ipokrito kayo para ituloy ninyo yung impeachment na yan sa rasong accountability. Kung hindi, pamumulitika lang yan. Wala kayong karapatan. Bakit? Yun yung sinasabi niya eh. Yung nakaraang impeachment, sinabi ito ni Chanco. At ngayon din yan ang sinasabi din ni Erice. Pumirma sila for the impeachment, hindi in aid of legislation. Hindi para makagawa ng batas. In aid of allocation. Kasi ginagawang panakot. Pagka hindi ka pumirma, hindi ka mabibigyan ng pangsustento mo sa iyong distrito. Diba? So, tinatakot. Ang sa akin naman ito, anong klase kang congressman kung duwag ka?
Tama po ba o tamang-tama? Si Hodang wala kang maibigay sa distrito mo, mapagawa sa distrito mo dahil sumusunod ka sa tama. Dapat manindigan ka roon. Hindi ka himod puwet. Ang pangit po ng hihimod ka ng puwet para lang may maisustento ka doon sa iyong distrito. Mali po 'yun. Dapat manindigan ka. Manindigan ka, tapos isiwalat mo, "Ba't teka muna, ba't hindi kami nabibigyan?" Dapat 'di ba? Kaya ka nga nahalal, eh, dahil ikaw ang leader. Anong klase kang leader kung duwag ka? Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator in the 19th Congress. So ibig sabihin, ang laki nga ng nakurakot ng 19th Congress na doon nagsimula yung impeachment. Na ang nagpasimula nung impeachment na yon ay si Saldico na siya ngayon ay nasa ibang bansa at hawak niya ang pondo ng buong Pilipinas. Yan po ang punto ni Erice. Tapos, hindi na nga natuloy noon, ginagawa niyo pa rin ngayon. Na alam niyo namang mali. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. Diba? Hindi pa nare-resolve yung problema. In short, sa ghost projects, sa flood control scandal, hindi pa nare-resolve. And yet, here you are. Kayo ang kumakalampag sa impeachment ni Bibi Sara. Tingnan po ninyo, ang laki ng problema natin sa presyo ng bilihin. Presyo ng gasolina. Ang laki po ng nakawan nung 19th Congress na nagtutuloy ngayong 20th Congress. Ang laki ng problema natin sa korupsyon. Anong inaatupag? Impeachment. Alam nyo, masakit man tanggapin pero ito ang katotohanan. Yaan po ay hindi bunga. Yang nangyayari ngayon na pinai-impeach si Sara, yan po ay hindi bunga ng nangyayari sa Pilipinas. Yan po ay salamin. Bakit salamin? Diyan makikita natin na ang layo na po talaga natin sa Panginoon. Diyan mo makikita na ang layo na ng bansa natin sa Panginoon. Diyan natin makikita na ang quality ng leaders, ang quality ng mga politicians natin, ang quality ng public officials natin, sobra ng baho, sobra ng dumi. Yan po ang katotohanan. At alam kong alam nyo yung sinasabi ko ay totoo. Kaya ikaw ay pula, kaya ikaw ay berde, kaya ikaw ay dilaw, kaya ikaw ay pink. Alam nyo, grabe na po ang kalagayan natin. And yet, ang inaatupag impeachment. Kaya, alam mo, wala akong nakikitang immediate na maliligtas ang Pilipinas. Kasi sobrang problema natin. Kung bagat sa isang sakit, ang problema ng Pilipinas ay nasa 4th stage colon cancer. Ganun po kalupit. Konti na lang. Malapit na. Malapit na sa hukay. Ganun po. Ang kailangan na lang natin, milagro. Yan na lang po talaga pag-asa natin. At ako, naniniwala ako sa milagro. So, tuloy lang tayo.
One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, Di ba? who resigned and left the country. Mm. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala. Nangunguna sa impeachment, si Saldico. Tinutuloy pa rin ngayon ng mga bata niya. Bata ni Tamba. Sa mga alokasyon na nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, at marami pa rin mga aktibo ngayon, in particular in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. Diba? Hindi lang si Chanco nagsasalita. Kayong ibang mga congressman na duwag, kailan kayo magsasalita? Buti pa si Chanco nagsalita. Nagsalita. Tandaan po natin, si Chanco, maka-BBM. Ito si Erice, dilaw po yan, liberal. Hindi po Duterte yung mga yun, ha? Pero matapang silang nagsasalita. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Yan ang nakakatakot dyan, yung FLR, for later release. Hindi ko i-release, pirma muna. Sa madaling salita, walang budget, walang pirma, walang budget, walang release kung walang pirma. Gusto mo mag-release? Hita ko, parang iba. Gusto mo ma-release? Marilisan? Gusto mo marilisan? Ng pera? Pirma. Grabe, no? Hindi naman nila pera yun. Ganyan po kaswapang ang mga politiko natin. Let us see. Yung ibang politiko naman, duwag. Hinimod-put na rin. Bansang Pilipinas, paikot-ikot tayo. If this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Yan, tetext kita. Sino? Hindi, alamin natin yan. Malalaman naman natin eh. Di ba? Pag lahat ng yes for impeachment narilisan at lahat ng no, ng ayaw sa impeachment, hindi narilisan. Totoo yung sinasabi ni Chanco at saka ni Erice. Di ba? Anong sinasabi? Ang nananakot dyan ngayon, si Sandro. Diba, kaduduwag ninyo? Kaduduwag ninyong mga tao. Kung hindi kayo manindigan sa tama dahil lang hindi kayo mabudgetan. And at the same time, kung ginagawa yan ni Sandro at totoo nga yan, or kung sino man ang may hawak ng pondo na yan at hindi kayo mahiya kayo sa balat ninyo mga animal, hindi ninyo pera yan. Magpakalalaki kayo. Lumabang kayo ng pata sa election kay Sara. Huwag kayong bakla. Ipapa-impeach nyo dahil takot kayo mawala sa pwesto at hindi mapaupo yung mga gusto ninyo at mga kakampi ninyo.
Huwag kayong duwag. Lumabang kayo ng patas. Eh, sinasabi, hindi. Ito po hindi usaping politikal. Ito po ay talagang kailangan may panagutan si Sara. O di demanda ninyo. Andiyan dyan ang ombudsman, no? Bakit hindi nyo paano sa ombudsman? And at the same time, malalaman nga natin. Ito yung sinasabi ni Erice. No? Kung totoo na ito ay politika lang itong impeachment, which ay 100% positive na totoo itong sinasabi ni Chanco, political. Malalaman natin, pagka nag-yes, nabigyan ng budget, pag nag-no, wala. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Yon. So ang lahat ng yan ay pakana at pamumuno ni Bongbong Marcos. Hindi para habulin kung sino man ang nagkasala sa kaban ng bayan. Kung hindi para kalabanin or eliminate, matanggal ang kalaban sa politika. At ito, para makalusot sa pinamalaking nakawan sa kaysaysayan ng bansa. In short, sinasabi ni Erice, read between the lines. Ginagawa ito ni Bongbong Marcos kasi isa siya or mastermind siya sa pagnanakaw. Pinakamalaki. Dati naman na ang korupsyon sa Pilipinas eh. I will agree. Even sa panahon ni PRRD, grabe ang korupsyon. Pero iba ang korupsyon ngayon. It's beyond grabe. Panahon pa ng tatay ni Marcos, grabe na ang korupsyon. Pero iba ngayon. Suga pa. Matindi po. At ako naniniwala sa sinasabi ni Erice. Uulitin ko po. Galit po to sa ginagawa ni PRRD. Hindi po ito DDS. Hindi ito Maka Duterte. Binabanatan ito si Duterte. Kaya kahit binabanatan niya, okay lang, opinion mo yun. Pero ako, sa mga sinasabi nito, ay agree ako. Salute ako. Dito sa, alam mo naman sa, kay Coach Oli, sa Banateros, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Eto po munang pag-usapan natin na alam nyo kung bakit. Dahil may connection po to kay Franco Mabanta sa pagkakahuli niya. No? Connect po yan. Tingnan po ninyo ang nagiging reaction ng Malacanang. Dito. Okay? Eto po kasi, meron pong gustong batas na ipatupad, na ipasa itong si Robin Padilla. Kaya lang, ang problema, parang ayaw ni Bongbong Marcos. Kung ako tatanungin, ayaw niya. Ayaw niya. Makikita po sa sagot. Kayo po, sa tingin ninyo, bakit ayaw ni Bongbong Marcos? Pag-usapan po natin. Ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taunang mandatory drug testing sa lahat ng elected at appointed officials. Nako, ba't naman may ganon? Bakit naman napunta na naman tayo sa drug test? Sabihin na naman ni Claire Castro, ni Auntie Claire, ulit, drug test. Pipindeho na yung tenga ni Claire Castro sa drug test. Ayaw niya yan. Pag-usapan nyo ng lahat, wag lang drug test. Bawal yan. Dito kay Bongbong Marcos. Ito po ay gagawin sa ilalim po ng batas. Ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test. Susuportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng senador? Sa tingin po ninyo, ang tanong, susuportahan ba itong batas na hair follicle test mandatory taon-taon sa lahat po
sa lahat po ng opisyal. Oh, anong sa tingin ninyo? Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo susuportahan ng Malacanang? Obserbahan po ninyo Ito ang sagot ni Claire Castro. At syempre, yan din ang sagot ni Bongbong Marcos. Alam naman natin, di ba? Ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng Lahat? Yes, lahat. Anong gusto mo? Lahat? Except si Bongbong Marcos? Hindi. Seriously, Claire, ganun ba gusto mo? Hindi, lahat po. Ang ibig po sabihin ng lahat, all. Kasi dapat nililinaw kay Claire Castro Kasi yung hinuli at saka naaresto magkaiba. Dito parehas. Pag sinabing lahat, all. Naintindihan na, Claire? Ayos na, ayos na. Pambirang abogado to. Elected officials public na po. at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. I mean, Hindi ko sinasabing hindi pabor. apo. Yan ay labag sa batas. Ayun. Hindi pabor. Di ba? Pinapasimple. Anong naobserbahan ninyo? Di ba? Defensive si Claire. Halimbawa lang ako presidente at magkakaroon ng batas na drug test. Sasabihin ko sa spokesperson ko, hayaan mo. Kung gusto nyo, araw-araw pa walang problema. Sa katunayan, dapat pinapalakpakan yung gusto mangyari ni Robin Padilla. Kasi isipin mo, mag-a-apply ka lang security guard. May drug test. Ayaw ni Claire yun. Ayaw niya para sa mga public officials. Mamamasukan ka. Mag-a-apply ka ng trabaho. May drug test. Diba? Yung may hawak ng pera ng Pilipinas, hindi pwede. Yung pinakamataas na posisyon, hindi pwede. Diba? Ang sinasabi ni Claire, ang tanong niya dito, mandatory ba? Kasi ang punto dito ni Claire, dapat random lang. Kaya lang, syempre, pag sinabi nating random, malakas ang presidente. Hindi mararandom ang presidente. Dapat mandatory lahat. In English, all. So napunan nyo napaka-defensive ng presidente natin. Kaya nga naman ang trust rating ni Bongbong Marcos, pababa ng pababa ng pababa. Sinabi ni PRRD, presidente dati, bangag ka. Sinabi mismo ng kapatid mo, bangag ka. Tapos magkakaroon ng drug test, ayaw mo. Sasabihin lang ni Claire, hindi ko sinabing ayaw ko. 'Di ba? Kaya lang labag sa batas. Hindi nga Kaya nga magkakaroon ng batas. Na drug test. Ang sa pagkakaalam ko, hindi naman tayo abogado, no? Bawal po ang drug test kung kumakampanya. Hindi yun karagdagan sa qualification, 'di ba? Pero kung gusto mo, pwede ka mag-drug test. Pero habang ikaw ay presidente, nasa batas din po na dapat nasa tamang kalusugan at kalakasan ng presidente. Kung tutuusin po, nasa batas na obligado ang presidente sabihin kung siya ay hindi niya na kayang manungkulan dahil sa kanyang sakit. Sa katunayan, ang sundalo ay pwedeng manghimasok at alamin ang tunay na kalagayan ng batas. Hindi po ako nagsabi niyan. Konstitusyon po yan. Nasa batas yan. Hindi man ako abogado, yan ay ilang beses na po natin na-discuss. Kaya kung ang basihan lang ni Claire ay nasa batas, hindi mo pwedeng obligahin ng lahat. Teka muna, may pangkontra dyan.
Dapat nasa tamang kalusugan ang presidente. Na ngayon ay kaduda ang kalagayan niya. Ayaw niya maglabas ng medical bulletin, takot siya sa drug test. Ito yung sinasabi natin. Look how guilty they are. How defensive they are. Diyan pa lang malalaman mo na ano ang tunay na kalagayan ng presidente. Ito pa, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-defensive ang presidente. So, kanina lang nahuli si Franco Mabanta ng PGMN dahil sa kasong robbery and extortionist, pagiging being extortionist. Yun ang ano nila na nag-e-extortion, nangingikil. Sa madaling salita, parang ano to nagba-blackmail. Okay? So, yun ang issue. Ang tanong, konektado ba si Bongbong Marcos? Dahil alam naman natin, malapit itong si Bongbong Marcos kay Franco Mabanta. Sa katunayan, naglalabasan na po ang mga videos and pictures sa Facebook na sila ay talagang malapit. Na nag-birthday nga itong si Franco Mabanta, di ba? Doon mismo sa bahay ni Bongbong Marcos. Di ba? Pero tingnan po ninyo ang reaction. Dahil dito makikita natin kung ano ba talaga ang nasa likod. Ano ba talaga ang kwento sa likod nitong pagkakahuli kay Franco. Pag-usapan po natin. Kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta. Ayan, tingnan nyo po ito yung tanong ng reporter. Anong reaksyon ng Malacanang? PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat. Ayan, sangayon ako dyan. Kung kailangan managot, managot. At higit sa lahat, hindi lang managot. Dapat dumaan muna sa due process. So far, so good. Tama si Bongbong Marcos dyan. Lalong-lalo na yung mga magnanakaw ng maleta, yung nakinabang sa ghost projects, tapos pati anak, pinsan, kasabwat, pamilya kasabwat sa nakawan sa flood control, talagang dapat managot. Dapat nga bitayin pati warik Kaya lang wala sa batas. Dapat nga death penalty. Kaya lang wala sa batas at ayaw din ipasa ng Congress. Alam mo naman yan dahil maraming sasabit sa kanila, di ba? Pero so far so good yung sagot. Eto pa. Ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon Okay, ang tanong, kakilala ba ni Bongbong Marcos ito si Mabanta? Dahil magkasama sila nung kampanya before. Ang tanong, si Bongbong Marcos ito sagot ng Malacanang. Ito sagot ni Bongbong Marcos. na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo? Ops! Hindi kaibigan ng Pangulo. Pero nag-birthday etong si Mabanta di umano sa bahay ng Pangulo. Hindi pa kaibigan yun Wow. Ako, kakilala ko si Sarah. Minsan na rin kami nakapag-usap, naimbita ako. Pero hindi ko siya matawag na kaibigan. Close. Kasi hindi naman ako nakakapag-birthday sa bahay niya. Si PRRD, nakasama ko na rin yan. Nakapag-shot-shot, nakainom-inom din kami niyan, kahit konti. Di ba? Social drinking lang. Nakapagkwentuhan kami. Pero, hindi rin ako nakapag-birthday sa bahay niya. Para kung matawag kaming close. Ito nag-birthday sa bahay ni Bongbong Marcos, hindi niya kaibigan.
Pambihira. Ako hindi ako magpapapasok ng hindi ko kaibigan sa bahay ko tapos dito magbe-birthday. Suntukin kita. 'Di ba papasok ka rito, hindi kita kaibigan, tapos dito ka magbe-birthday. Clearly, niloloko nyo naman yung mga Pilipino. Huwag naman ganyan. Kaya walang naniniwala sa inyo eh. Puro kayo pagsisinungaling. Ah. Pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Ayun. Ready si Ating. No, nahuli si Franco Mabanta. So, anong reaksyon ng Malacanang? Kailangan tayong dumistansya. Kasi usaping maleta na naman yan. Basta usaping maleta, distansya tayo. Usap sila. Anong damage control? Ipakita mo yung pictures ni PRRD. Nakasama si Mabanta. Pag may picture, kaibigan na. Papakita ko sa iyo ha. Kung susundan ko yung sinasabi mo kung picture may kaibigan na. Pero alam mo, ang dapat dito nating makita. Dapat ang tanong dito, Claire, anong kulay ng brief ni Baste? Hindi, bakit tayo napunta ron? Hindi kasi parang lahat na lang. Alam niya tungkol sa Duterte. Auntie Claire, ano ang favorite food ni Pulong? Baka ganun eh. Saan takot si Baste? Sa ipis? O sa salagubang? Di ba parang ganun eh. Lahat na lang ng bagay Duterte, Duterte, Duterte. Di ba? Pangalawa, napaka-defensive po. Alam na ibabato sa kanila yan eh. Kaya siya naman nag-ready. Ito picture. Diba? Pag tinanong kung kaibigan ni Bongbong, ilagay mo yan. Ibalandra mo yung picture na yan. Di po ba katawa-tawa na ang PCO? Hindi na parang intellectual ang sagot ng PCO? Parang katawa-tawa na ang presidente natin. Hinahayaan to. Definitely. Gusto to ng presidente. Hindi natin alam. Baka trip to ni Lisa. Baka gusto ni Lisa to, di ba? Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Hindi kaibigan din ni Roque. Buti na lang hindi ko kakilala yan. Buti na lang hindi ko nakaka-text yan. Buti hindi ko nakaka-message siya. Buti hindi pa kami nagkita niyan. Baka mami may maglabasan ng kasama ko siya. No? Di ba, balay mo sa rally. Andun pala siya. But in short, hindi ko kakilala yan. Hindi ko nakakausap. Hindi kami na-introduce. Wala akong message sa kanya. Di ba? Kasi lahat na lang, pati si Rocky, dinali. Quick follow-up sa inyo pong pagkakaalam, Yusek. Ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga Duterte? Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Yun. Baka So, madaling salita, ang style, ang damage control ng Malacanang, ang damage control ni Bongbong Marcos, distansya kay Mabanta. Distansya. At ituro ang Duterte. Pero, eto, ipapakita ko po sa inyo. Tingnan po ninyo. At kayo ang humusga, ha? Sige, isa-isa lang. Eto. Ayan. Post to. Nakita ko lang itong mga pictures, ha? Is with Sandro Marcos. Oy! Picture ba, Claire, ang basihan? Ay, wow. Patay ka dyan, Claire. Patay ka dyan, Claire. Yan ang sinasabi ko. Hindi ko alam kung anong klaseng abogado to si Claire. Hindi ko sinasabing matalino ko. Kaya lang, kadalasan po, sa buhay ng tao, daig ng totoo
ang matalino. Kasi magpapalusot at magpapalusot ka eh. Oh, 'di ba? Oh, ngayon, dahil may picture, close na. Oh, eto pa, sige. Ha? Tatadtarin kita. Hmm. Ayan, si Bongbong at kasama si Enrile. Nako, daming sasabit dito. Anak ng ay nako. Eto pa. Hmm? Pictures ka mo. Nako, ito. Pinupuri ni Mabanta si Bongbong Marcos. Ay, close na close. Ha? Sino yung aso? Ano kayang pangalan ng aso na yan? Eto pa. Nako, si Isko naman. So, ibig mong sabihin, pagka may picture, kasabwat na? Ako, sasabihin ko sa inyo, I don't think so. Hindi parating ganon. Di ba? Pinapakita lang natin dito na marami talagang pictures to si Mabanta. Diba? So, Bongbong Marcos, kaibigan mo na ngayon si Isko. So, ibig mo bang sabihin, kasabwat din si Isko? Kung ako tatanungin, I don't think so. Eto pa. Naglalabasan na yan. Ha? Pictures ng mga anak niya. Picture ni Lisa. Kung sino-sino pang picture. Ayan ay nakita ko lang yan, ha? Nakita ko yan sa political outlook. Sige, tarin pa natin. Abangan nyo lang, ha? Eto. Ang daming kasama. Ha? Kasama rin si Bongbong Marcos. Di ba? Sa gitna ni Bongbong Marcos at sa gitna ni Mabanta, ang daming chicks. Uy, di ba? Ibig sabihin yan, pag may picture, guilty. Claire, yung logic mo. Alam mo, kung ako, magagalit ako. Ako magagalit talaga ako kung ako anak ni Bongbong Marcos. Sandro, niloloko na nila yung tatay mo. Mali po ang diskarte ng mga nakapaligid kay Bongbong Marcos. Mali ang diskarte ng mga nakapaligid sa tatay mo. Eto pa. Ayan. Napakita ko na ata to. Franco Mabanta. In London. Nako. Happy birthday sa'yo, bro, Sandro Marcos. Close. Magkasama sa... ako, hindi kita sasamahan sa London kung hindi kita trip. Tsaka tawag sa'yo, bro. Pictures nga ba? Ang sabi ninyo. Ito naman, si Pacquiao. Ibig bang sabihin, guilty si Pacquiao? Not necessarily. Hindi sa pinagtatanggol ko itong mga taong to, ha? Pero ang punto rito, huwag niyong i-connect sa Duterte. At hindi porket may picture, guilty na. Ito, pag-usapan natin, ano nga ba ang dahilan bakit nahuli? Ano ang kwento sa likod niyan? Itong usaping Franco Mabanta, yan ang talagang headline ngayon. At talagang breaking news yan at marami pang balitang papasok patungkol dyan. Pero ito ang tanong. Ito ang itatak ninyo at itanong nyo sa sarili ninyo. Ito po ba ay tanim huli
or talagang extortionist itong si Franco Mabanta? Ano ang dahilan ng pagkakahuli niya? Involved na naman di umano sa mga hulihang ito ng NBI. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, araw na to. Itong oras na to. Wait. Lamang daw, yan po ginigit ngayon ng vlogger, influencer at content creating platform founder na si Franco Mabanta matapos ang arestuin ng NBI sa Pasig. Kaugnayan ng umano'y mali-maletang perang tinanggap ng kanyang grupo para umano hindi ikanta si dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline. Ang balitang yan si Gio Robles. Male-maletang perang may kabuang halagang 75 million pesos ang nakalatag sa mesang ito. Mali-maletang pera. Okay, tuloy. Ito ang marked money na kunwari ay paunang bayad ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa 5 lalaki na nangikil umano sa kanya. Sa isang exclusive subdivision sa Pasig, nakipagkita kagabi ang grupo sa nagpakilalang tauhan ni Romualdez. Pagkakuha ng marked money, dito na nagpakilala ang kanilang ka-meet up na ahente pala ng NBI. Arestado ang leader ng grupo na si Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network at 4 na iba pa. Ayon sa leader ng grupo, set up ang nangyari. Yeah, it's not true. It's not true. That's it. So hindi kayo nag-extort No. 300 million pesos? No, definitely not. How can we extort when they were the ones who came to us? Okay, so yun ang tanong dyan. Okay, set up lang daw ito at paano sila mag-e-extort? No? Paano siya naging extortionist kung ang lumapit po ay NBI? Diba? Malalim po itong usapin na ito. May mangyayari pa po dito. Pero ang lagi po nating tatandaan, sa nakikita ko ngayon, bakit nag-aantay ng pera ito si Franco Mabanta? Diba? Bakit niya kinikikilan si Romualdez? Di ba? Drama lang ba yan? Kasi kung titingnan po natin, kung ito ay set up lang, sineset up lang sila ng NBI o ni Romualdez, bakit ka tumanggap ng pera? Nag-aantay ka ng pera. Unless tanim huli po ito. Okay? Hindi ko sinasabing mali ang NBI dito. Pero ang sinasabi ko lang po sa inyo, maraming anggulo ito. Posibleng, hindi po natin alam, hindi ko sinasabing si Matibag, hindi ko rin sinasabing yung mga kasama niyang NBI dahil napakamaraming matitinong NBI. But definitely, hindi perpekto yan. Siyempre, meron din may kalokohan dyan sa loob. Parang pulis, meron din may kalokohan dyan, may mga matitino. Parang doktor, abogado, vloggers, lahat po, politiko, may malinis, merong ano. Pero usong-uso po ngayon, yung tanim huli. Kunwari hinuli, pero hindi naman. Diba? Pwede rin. Halimbawa, hindi naman niya talaga plano manghingi. Pero sinet up siya. O bibigyan na lang kita ng pera. Diba? Kaibigan naman tayo. Kapatid ko naman, pinsang ko naman yung kaibigan mo. Huwag ka na lang maglabas ng mga videos ko. Pwedeng nagkusa siya. Kasi ang kwento rito, nanghihingi daw tong Mabanta na ito ng 300 million kay Romualdez para hindi ilabas yung mga anomalyang ginawa ni Romualdez. Pwede rin namang si Romualdez mismo ang lumapit sa kanya. Ayaw niyang tanggapin, pero siguro pinipilit siya. Okay na yan. Wala tayong pag-uusapan sa'yo na yan, basta huwag mo nang ilabas. Pwedeng ganon. Or pwede rin na
Hindi naman ito patungkol sa video. Ito ay patungkol sa baka may koneksyon sa flood control. Kasi mali-maleta. Remember, anong sinabi ni Saldico? Na binibigyan niya ng maleta, ito si Romualdez. Kalakaran na po sa mga opisyal ng gobyerno ang maleta. Ano din ang sinabi ng 18 Marines? Nagdi-deliver sila ng mali-maleta. At ngayon po, mali-maleta na rin ang usapin. Diba? So habang inaaral po ito, habang tinitingnan natin ang angulo, ito po ang naibulong sa akin from the inside. Hindi ko nasasabihin kung from the NBI or from the sari-sari store. Ang masasabi ko lang po sa inyo, lihiti mo itong nagbulong sa akin. Dahil marami po talagang lalabas na kwento dyan. Yung kwentong naririnig natin ngayon ay kwento lang ng NBI yan. Siyempre, kwento nila yan, bida sila. Hindi ko po sinasabing hindi totoo. Pero, titingnan po natin ang punot dulo nito. Pagka ang magiging end result nito, madidiin si Romualdez at si PRRD or ang Duterte. Tapos, ligtas si Bongbong Marcos. Trinabaho to. Yun lang po yun. Di ba? Napaka-imposible naman na kaibigan ito ni Bongbong Marcos. Tapos ang madidiin dito ay si Romualdez lang na ngayon ay tinatraidor na ni Bongbong Marcos at si PRRD. Hitting two birds in one stone dito. Di ba? Mapapansin ninyo, it's still early to know. Ano pa to? Developing story pa to. Breaking news pa lang. Pero makikita nyo ngayon, ang dinidiin ng NBI or ng mainstream media ang kakampi nila, si PRRD tsaka si Tambaluslos. Di ba? So kung magtutuloy-tuloy yan, alam nyo na. Hindi ko po sinasabing walang kasalanan si Franco Mabanta. Pero kung ganun ang mangyayari, drama ang kalalabasan ng hulihang nangyari ngayon. Maaring legit yung panguhuli, pero yung mga susunod, tahi-tahi na po yan. Para mailihis na naman. Kaya after nitong kay Franco Mabanta, balik tayo sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kasi andyan ang problema natin, yung ghost projects. Ang problema natin, etong flood control scandal. Huwag tayo magpapaligaw. And at the same time, tila nakakalusot na si Bongbong Marcos sa nangyayari. Kaya huwag po tayong papauto. Ayon sa NBI, nakaraang taon pa umano lumapit sina Mabanta sa kampo ni dating House Speaker. Pero kamakailan lang dumulog sa NBI ang kampo ni Romualdez para magreklamo. Isang taon na yan, pero ngayon lang nagreklamo si Romualdez. Bakit? Well, possibly, sabi niya, I will not go down alone. So siguro, posible din, una niyang dinadamay, etong si Mabanta. Kaya nga, eto challenge ko sa iyo, Franco Mabanta. Kung totoo may video ka patungkol dito kay Romualdez, ilabas mo na. Huwag ka na mag-antay na magdelikado pa ang buhay mo. Ilabas mo na kung concern ka sa taong bayan. At, ikaw naman Romualdez, ituro mo ng lahat. Ituro mo na. Huwag lang yung mga media. Hindi ko pinagtatanggol kung media yan o vlogger yan si Mabanta. Kung talagang nag-extort po siya, kailangan niyang makulong.
reklamo. 350 million pesos umano ang halaga na hinihingi ni Mabanta kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng expose kaugnay umano ng katiwalian ng dating House Speaker. Kalaunan, ibinaba umano sa 300 million pesos ang halaga na babayaran umano in cash. Nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Meron deadline eh. So kung hindi masettle yun, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video. Isa sa ilalim pa ang expose video sa pagsusuri ng NBI forensic team. Ang tanong, totoo ba yung perang dala? Yun ang tanong eh. Kasi kung totoo yun, grabe no? Ewan ko kung hindi lang abot ng aking pag-iisip. But ordinarily, ang tao hindi magtatago ng 75 million sa bahay lang. Unless ayaw mo gumamit ng bangko dahil meron kang itinatago. Galing sa madumi yung pera. Diba? Bigla na lang sila nakapaglabas, ganun-ganun lang. Ang NBI po will act on evidence. Evidence-based po tayo even dito sa nangyari na to. Sinundan natin kung saan po pupunta yung ebidensya. Ngayon, okay, maganda yung sinasabi mo, matibag. Oh. Sinundan mo yung ebidensya. Sana sundan mo din yung ebidensya ng 18 Marines. Kasi yung 18 Marines, tinuturo na nag-deliver sila sa Ilocos Norte at ang tumanggap pa raw ay si Sandro. Sana sundan mo rin yun. Diba? Ngayon, sinasabi mo rin na susundan mo yung ebidensya. Paano kung si Mabanta maglabas din ng video ni Bongbong Marcos? Susundan mo rin ba yung ebidensya? I doubt. I hope I'm wrong, but I think I'm right. Paano kung maglabas din ng video si Tambaluslos na ang itinuturo na nakakatanggap ng maleta ay si Bongbong Marcos? Susundan mo rin ba yung ebidensya? Or hindi dahil boss mo siya? Ano sa tingin ninyo? Kasi itong sinasabi ni na susundan yung ebidensya, nadinig ko na yan kay Lacson eh. May nangyari ba dyan sa Blue Ribbon na yan? Kita mo katagal na walang nangyari. Nadinig ko rin yan kay Boying. Hanggang ngayon wala pang nakakulong na mastermind. Hanggang ngayon hindi nga imbestigahan yung sinasabi ni Saldico tsaka ng 18 Marines. Well, baka naman iba si Matipag compared kay Boying tsaka kay ewan ko, kayo tanong ko. Iba ba siya kay Lacson tsaka kay Rimulya, kay Boying, itong si Matibag? Sumailalim na sa online inquest proceedings sina Mabanta sa reklamong robbery extortion. Dadalhin sa NBI detention facility sa Muntinlupa sina Mabanta. Si Mabanta ay bahagi ng campaign. Sino kausap niya? Si PRRD? O si Baste? Diyan sa picture. Claire. Ay baka si Kitty yan. Team ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 presidential elections. Kilala rin siyang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Ayan, si PRRD yan. Duterte. May libo-libong followers. Ay, si Lisa yan? Si Lisa ba yan o si Kay? Si Lisa yan. Si Lisa, di ba? Sa social media, si Mabanta, kung saan madalas siyang mag-post ng mga komentaryo sa politika at iba pang national issue. Ayon sa NBI, hindi nila pinag-iinitan ng mga kritiko ng gobyerno. Huwag raw haluan ng politika ang operasyon ng NBI. Kung may mga personality na tumitira reputational attacks to gain money, to gain position, dapat yun yung managot. Tama naman. Ako, I agree sa iyo dyan, Matibag. Pagka nanghihingi ng pera, kunwari, katulad niya, kung totoo yung sinasabi nyo na, hindi ko ilalabas ang video, bigyan mo akong pera. Dapat talagang ikulong yan. I agree with you.
Kaya lang, dapat patas across the board. Lahat. All. Diba? Hindi double standard. Kasi kung puro na lang yung nagsasalita ng katotohanan laban sa gobyerno ang natatarget, diyan po sumasama ang imahe ninyo. Ang nakikita nyo lang yung iba. Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa lang nagalit kayo dahil naglabas ng video ng personal conversation. Pero halimbawa lang, yung NBI maglalabas din ng personal conversation sa tama ba yun? Dapat pag mali. Diba? Dapat lahat. Bakit? Ang dami rin na may make news kay BP Sara. May inasikaso ba kayo? Diba? Pati nga yung asawa ni BP Sara, fake news. Hindi lang patungkol ito sa bank accounts pati sa personal na buhay, personal, not bank accounts, not BIR. Personal na buhay ng asawa ni BP Sara, fake news. Gumagalaw ba kayo? Sa atin lang naman patas. Di ba? Tama yan. Hulihin nyo yung mga ganyan. Tsaka sana, pag alam nyo na mali, halimbawa, nakalagay, not bailable, pero alam naman nyo since abogado kayo na bailable. Mag-isip naman kayo. Yun lang. Hindi porkit nakalagay doon not bailable, susundin nyo kahit alam nyong mali. Paano pag nakalagay doon sa warrant of arrest? Tumalong ka sa building, tapos makikita mo dyan, yung aarestuhin mo, tatalong ka. In-exaggerate ko lang. Pero nagigets nyo? Abogado naman kayo, alam nyo eh. Paano pag kami nakalagay doon sa dokumento, illegal, gagawin nyo pa rin? Abogado kayo, alam nyo eh. Diba? So sana patas lang tayo. Walang problema kung mali. Nagkakaroon ng problema, kaya sinasabing tinatarget ang media o ang social media. Kasi applicable lang doon sa mga nagsasalita sa gobyerno. Pero pag magsalita sila laban kay Sara, sige lang, go. Kahit fake news, sige, go. Tapos maglalabas ng warrant the night before. Yun lang naman. Pero, sir, lahat ng sinasabi mo dyan, agree. Tama yan. Pero yung NBI, let's be fair to the men and women of NBI, law enforcement itong mga to. Ay, fair ako sa NBI kasi maraming mababait dyan. Bago ka pa dumating dyan, pinupuri na natin yung NBI. Maraming magagaling dyan. So, fair naman, hindi ko naman sisiraan ng NBI. Kaya lang, pag nagkamali, mali. Regardless. Di ba? Patas din naman tayo eh. Itong mga to. Nagbabalita mula sa frontline. So, antay-antayin po natin yung kwento nitong si Mabanta. Pero, be very observant. Kailangan nakabantay tayo dito. Dahil baka mamaya, biglang bumaligtad yung kwento. Ito si Franco ituro na. Si PRRD. Yung pala, Madriaga style lang. Tanim witness. Tanim huli. Di ba? Tapos si Bongbong malinis. Yan yung mga abangan sa kwento eh. Malalaman din natin. Mahuhuli din sila sa sarili nilang dila.
Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. Sana po lagi niyong sasamahan si Coach Oli News at lagi niyong papanuorin, lagi niyo pong susubaybayan itong mga vlogs ko. Diyan lang po kayo at abang-abangan ninyo ang aming programa sa SMNI. Marami po kaming mga gagawing bago sa SMNI. And hopefully, magtuloy-tuloy ito kasi alam naman natin sa nangyayari ngayon sa bansa, pinatatahimik ang mga kalaban. So, suportahan niyo po kami, no? Suportahan niyo kami higit sa lahat. Hindi po tayo nanghihingi ng kung ano ritong pera. So, kung meron kayong maitutulong sa Banateros at sa SMNI, panalangin po. Panalangin niyo kami na malayo kami sa atake ng kaaway. Ipanalangin niyo rin po kami na ma-expose lahat ng mga magnanakaw sa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na yung nasa matataas na posisyon na nagpapahirap sa mga Pilipino. Maraming salamat po. God bless everyone.